Lumalabas daw mga kababayan na tila mas mahal pa daw ng Marcos administration etong mga makakaliwang grupong ito mga kababayan Etong tatlong mga sinasabing legal funds na nasa Kongreso ngayon. Tila mas mahal pa daw sila ng Marcos administration kay VP Inday Sara. Dahil habang tinapyasan ng 70% off, minus 70% ang budget ni Sara doon sa Kongreso, ay eto namang budget ng tatlong ugok mga kababayan na sinasabing mga legal funds sa mga makakaliwa ay ang kanilang budget ay lumobo. Wow! I love it! Sabi ng mga makakaliwang grupo mga kababayan. Dahil ayon dito kay Ka-Eric mga kababayan, ay sa 2025, sa susunod ng taon, ang inaasahang tatanggaping budget ng tatlong kongresistang ito ng Makabayan Black ay aabot sa up to 450 million pesos! Cash! Cash! Ang sarap ng buhay, 450 million mga kababayan. Na kung inyong tutuusin, ay ni isang poste ay walang naipagawa ang tatlong ito Mayroon ba ipatayo nilang mga infrastruktura, mga buildings mga kababayan? Wala nga yung distrito. Hindi katulad ng mga ibang congressman na, congressman ka dyan sa probinsyang iyan, dito sa probinsyang iyan, mayroon talagang mga constituents. Pero ito mga kababayan, wala pong district. Makabayan Black, Gabriela, Kabataan Party List. Wala ka nakikitang proyekto mga kababayan, pero bakit mabibigyan ng 450 million? Samantalang si Sara, tinapyasan. To think mga kababayan na ang satellite office si Sara is Luzon, Visayas, Mindanao. 700 million lang ang ititira. Kung i-divide mo yan Luzon, Visayas, Mindanao at mayroon pang nakakatanggap talaga ng mga beneficiaries mga kababayan. Audited, fully audited dahil nire-record yan 750 million lang. Samantalang sa kanila mga kababayan, walang audit. Yung tatlo, 450 million. Saan mapupunta? At noon po ang tatlong ito mga kababayan na connected sa mga makakaliwa. Ibig sabihin, nasasayang lang ang ating pera dito sa tatlo. Panoorin niyo po. 410 to 450 million Grabe. sa 2025 ang mapupunta sa tatlong operatiba ng CPP, NPA, NDF. Up to 450 million mga kababayan. At si Ka-Eric na mismo ang nagsabi siya, isang dating kadre, na ang pondong makukuha nila ay mapupunta sa CPP, NPA, NDF. Alam niya yan dahil yan talaga ang kalakaran dati pa ng mga party list na ito ng Makabayan Black. They don't understand, Eric, yung itong mga nandyan sa Kongreso. Congress is really now abysmal. Katulad ng sinabi ni Bulok Chanco at saka ni Cito Beltran. They really are talagang winawasak ang Pilipinas. And we have seen their overreach and yung yung karumal-dumal na sobrang mapang-abuso, bully. Kawatan pa. Pagkabuhaya. So, demonyo na talaga itong mga congressman ngayon mga kababayan. Talaga, and once again, you pointed out very correctly, nakaka-recover ang CPP, NPA, NDF, ang teroristang organisasyon na nagbigay walang buhay na buhay ang mga komunista. Kundi pighati at pagkawasak ng Pilipinas, lampas kalahating siglo, na ibinigay ni President Duterte kay Bongbong Marcos ang isang CPP na naghihingalon na, pero dahil kay Martin Romualdez at kay nakadapa ng mga NPA mga kababayan, only in that time ni dating Pangulong Digong na talagang na lumpo silang na husto. Oxygen na lang po mga kababayan ang bumubuhay sa kanila. Tapos, ang gagawin ni Marcos, bubunutin na lang ang oxygen. Halika, NPA, akin na yung oxygen mo. Tatanggalin ko na. Yan na lang ang gagawin ni Marcos dahil ginulpi na ni Digong Pero anong ginawa? Ay, dextrose, parang ganyan mga kababayan. Vitamins. Pakainin natin ito. Binusog pa mga kababayan, may budget pa ng 450 million ngayon. Bongbong Marcos, ngayon, buhay na naman ang CPP, NPA, NDF. So, ang ibig sabihin, nakaka-recover sila at makakabalik sila. Yes. Kung hindi tayo magmasid at kung ang AFP ay tatahimik pa dito, ito sa kawalangyaan ng pagkatraidor ng Marcos administration. Kaya na bumalik pa ang huwad na peace talks na alam natin kung ano yan, mga sirs. Diba? Ano yan? Huwad yan. At yan yung kung bakit pa sila tatagal pero hindi na papayag ang Pilipino dito. Base dito sa testimonya ni Ka-Eric mga kababayan, na ang sinasandalan ngayon ng mga rebeldeng grupo ay
through the funding of this Makabayan Black na mga kongresista, parang ang gobyerno na, mga kababayan, ang bumubuhay dito sa mga mga NPA. Para tayo ginisa sa ating sariling mantika. Magandang pinunto ninyo, Mantakin mo may 3 representante dyan na naiwan. Ang CPP, NPA, NDF. Si Raul Manuel. NPA recruiter po ito. At nakarecord sa Senado ang mga revelations na ito. At siya ang nagre-represent ng Kabataan, NPA recruiter party list. Sabi rin ni Sara, nagpunta doon sa kampo ng NPA, Raulul. Si Arlene Brosas, ganon din po. Natural. NPA supporter ito. At Gumamit-gamit ng Gabriela daw. Tapos yun pala, ang tinutukoy nila, yung magdirigma. Yung mga babaeng mapupuntahin sa bundok. Walang paki doon sa mga nabiktimang babae, mga kababayan ng mga ordinaryong tao. Sponsor po sila sapagkat ang pinagtatanggol nila CPP, NPA, NDF. Okay. Pangatlo, ma'am, si Franz Castro, convicted criminal. With sa Child abuser. At dapat nasa kulungan ito, hindi si Pastor Kibuloy at ang mga ministro ng KOGC. Convicted sa child abuse and child trafficking sa Talaingod. At ito po ay inappeal nila. Hindi natin maintindihan bakit hindi sila nakukulong. Dapat natanggal na yan, sa Kongreso, mga kababayan. Mayroon ng conviction, Ma'am, itong 3 lang, hindi pa kasama ang mga buaya at buwetre na mga Buaya. politikong ganid sa loob ng Kongreso. They have more than 400 million for 2025. In 2024, yan na siguro ang kapalit, ha? Malamang. Doon sa pang-aatake nila kay Sara Duterte. Di ba may picture nga sila, nag-meeting sila ni Tamba? For what? Abote nga yung mga ngiti nila dati. And after that, umatake na sila kay Sara Duterte. That we know of. yun lang nalaman natin. In See, 450 million ang kanila mga kababayan, ha? Ano pa kaya yung mga pondo nila? JJ Suarez, nila Estela Kimbo, nila Dalipe, etc. Yung Migsugrales, yung ibang mga sobrang daldal. Gold rush, mga kababayan. 2024, they have more than 350 million. Mantakin mo, kalahati lang sa budget ni Inday Sara, mapupunta na sa 3 na ito. Samantalang ang Vice President lumalaban sa Makabayan CPP, Black. NPA, NDF, ang Vice Presidente na nanindigan para sa mabuting pamamahala at matino na pagpapatakbo ng gobyerno, tatanggalan mo ng budget just because... Eric, all over the Philippines ang mga kababayan ni Sara, ha, opisina, tanggapan ng Vice Presidente. 700 million na lang ang tinira. Samantalang ang 3 bugok na mga kababayan, isang poste walang napagawa. 450 million. Taba nila. ipaliwanag mo, saan dinadala nitong 3 ito? Saan? Taxpayers money, ang kapera ng Pilipino na ibinibigay sa kanila. Saan idinadala ni Arlene Brosas ng Gabriela, ni Franz Castro ng ACT, at ni Raul Manuel ng Kabataan? Saan nila dinadala? Number 1, ma'am, wala naman sila mga karasada, water system, o anumang programa na may pakita. Saan po nila dinadala ito? Dinadala po Diyan na nga sila yumaman, no? Ito yung sa Raul Manuel, mga kababayan, sabi ni Lauren Badoy, diyan na tinubuan ng boobs. Biglang lumaki ang boobs ng mga kababayan, Raulul. Ito sa allowances ng mga full-time CPP organizers Allowances? sa urban man o sa rural areas. Ibig sabihin po, dinodoktor yan. Hinihilot at ginagawan ng mga peke na mga taga-pirma na may Sila dapat ang i-audit, di ba? mga allowances. Ibig sabihin, Umanda itong 3 mga kababayan. Ito mga Makabayan Black kapag si Sara na ang magiging presidente. Ito dapat ang tutugisin, Yan tinutugis ngayon mga kababayan, Itong mga sina dating Pangulong Digong, sila Pulong, Kibuloy, si Roque, mga kalaban nila. ang malaking bahagi ng pondo, allowances, na mga full-time operators nila na kagaya dyan sa bayan, sa LFS, sa Gabriela, sa Kabataan, sa Anak Bayan, Kilusang Magbubukid, KMU, ang mga front organizations na ito, may mga full-time cadre sila. Ma'am, dyan na pupunta ang malaking bahagi. Pangalawa, See? sa operation Dating NPA na mismo ang nagsabi mga kababayan. May first-hand information siya. ng NPA, para hindi halata, idadaan po yan sa kanila mga front na mga NGO at people's organization. Kunwari, assistance nila yan. So, papalusutin nila yan. Yan pong ginagawa namin. Assistance. Kailan kayo nakakita na namigay ng assistance itong Makabayan Black Aber? Ayuda. Wala, di ba? Dahil ito nga, sabi ni Ka Eric, napupunta doon sa Kilusan. Nandun pa ako. So, yan po ay napupunta din sa NPA. Third, napupunta po yan sa pundo ng Central Committee. There is a unit called National Finance Commission.
Oh. Yun na yung sinadjumakol season, mga kababayan. Yung sila, basta yung mga gurang na rin na nagpakasasa sa ibang bansa. Oh, ano bang ipipinans sila? Wala silang trabaho doon sa ibang bansa. Nagpapakasarap, mga kababayan. At saka yung mga leader yan na matataas na leader dito sa ating bansa na kunwari nagpapanggap ng mga legal funds, dyan na pupunta sa kanila. Tapos, yung mga kanilang mandiriga sa bukid, piso-piso na lang. Unfair naman. Yung mga ginawang mandirigma. Akala ba namin pantay-pantay yung pinaglalaban nyo? Bakit? Etong mga matataas lang ang tiba-tiba. Nagka-boobs na nga, The National Finance Commission controls everything. Negosyo, NGO, extortion, and party list na mga pondo. Party So, ang list. National Finance Commission, Ma'am Lorraine, mga kababayan, hawak po yan ng central staff organ ng Central Committee. So, for example, si Franz Castro, mayroon siyang 150 million. 70 million mula doon sa kanilang office budget, 170 million lahat. So, bawat isa sa kanila, ang maiiwan sa kanila, yung kanilang operational budget sa office at sa kanilang mga staff. Pero mga staff nila, mga Communist Party kadre din po ito, Ma'am Lorraine. Ibig sabihin po, technically, Ay, nako, kawawa tama ang Pilipinas. pinupunto mo, Ma'am Lorraine, na ang recovery at ang paglakas muli ng CPP, NPA, NDF ang nagpupundo, gobyerno. Gobyerno, Mantakin niyo, mga nagna. kababayan, 410 to 450 million sa 2025 ang mapupunta sa tatlong operatiba ng CPP, NPA, NDF. Ang at magagastos niyan at mag-approportion niyan ay ang National Finance Commission ng Central Committee ng Communist Party of the Philippines. Paano nila may tatago? May mga NGO po sila. Non-government NGA. organizations. Mayroon Sabi pa nila ni Robredo, NGA. Nga. Ngag. sila mga people's organizations. Ngag. Mayroon po sila mga alliance network na dito nila pinapadaan. Ito dapat ang sinikwister at pinaralyze ng Anti-Money Laundering Council at ng ating Anti-Terrorism Correct. Council. Sapagkat ang pinupunto namin ni Ma'am Open secret yan, mga kababayan, no? Lorraine, hindi na po ito mabubuhay sapagkat lugmok na ang NPA by 90%. Yeah. Pero muli sila makaka-recover at makakapag-recruit kung may pundo sila para i-finance sa mga full-time cadre at organizers nila. See? Ano masasabi niyo dito, mga kababayan, na parang nagigisa na lang tayo sa ating sariling mantika? Post your comments below.